Hello, hello, hello. Hello mga kapatid. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. So bago tayo magpasimula sa panalangin, meron akong isi-share na verse dito sa Pilipos. Pilipos nga ba? Pilipos nga. Pilipos sa kalawang kabanata, mga talatang 12 hanggang 16. Kaya nga ito sinasabi. Kaya nga mga minamahaligit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sabi niya. Sabi niya, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Di ba? At dapat wala tayong takot sa pag-share ng salita. Lalo na ngayong panahon kasi malapit na talaga ang pagdating na ating Panginoon. So tayo magpasimula sa panalangin. Pagpalang Diyos, aming mabuti at makapangyarihan. Salamat po sa kalakasan at kalusugan na pinagkakalob mo sa amin sa sa gabing ito, na kami po'y sama-samang muli na haharap sa iyo, Panginoon, at makikinig ng iyong salita. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon, at kami po'y nakatanggap sa iyo ng kaligtasan, Panginoon. At ganun din ang aming mga kapatid na paparating pa rito, inyo pong ingatan upang sama-sama po kaming magpanalanginan, magpalakasan. Gayun din ang pakikinig ng salita mo. At kami po'y muli paalalahanan mo sa mga magandang balita na pagkakalob mo sa amin, Panginoon. Kami rin po ay inyong patawarin sa aming mga kasalanan na nagagawa sa buong linggo nito, maaring sa salita, maaring sa gawa, at maaring sa isip, Panginoon. Salamat po at ito po ang aming sinasamot, dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y aawitan po natin ang ating Panginoon. Because He lives. God's Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. An empty grave, you heal the broken and empty still the promise the Savior lived. Because He lived, I can face tomorrow. Because He lived, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to know a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the love He gives, and the joy He brings. How sweet to know a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the love He gives, and the joy He brings. But greater still, the love He gives, and the joy He brings.
see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Patuloy po tayong umawit. Sunshine in my soul. In my soul. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earth sky. For Jesus is my light. There is sunshine, blessed sunshine, while the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the song I cannot sing. There is sunshine, blessed sunshine, while the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of peace sings in heart, the flower of grace appear. There is sunshine, blessed sunshine, while the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessings which He gives me now, for joys laid up above. There is sunshine, blessed sunshine, while the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Okay, sa testimony, pangunahan ko na po ang testimony. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan at sa mga pangailangan po na binibigay niya sa araw-araw, sa kalakasan ng tuhod, kalakasan ng katawan. Although talagang pahina ng pahina ang katawan natin, lalo na pagka nagiging senior na eh. So, salamat sa mga biyaya niya sa araw-araw na tuwing lalakad kami, iniingatan naman kami at patuloy na binibigyan ng mga biyaya niya, pagpapala, lalo na po sa spiritual na buhay namin ng aking misis. So, lagi kami magkasama pagka
ah, aming sasamahan si Cromwell. Kaya salamat sa Diyos at okay pa rin naman si Cromwell, although talagang hindi na talaga mababago yung pagdadialysis ng tao eh. Kasi kailangan talaga kung gusto mong gumaling, may determinasyon ka na baguhin talaga ang lifestyle mo. So kahit tayo, dapat tayo mag-ingat na, lalo na yung mga katulad kong senior. Medyo tayo talagang aabutin talaga ng pagka medyo hindi tayo nag-iingat sa sarili natin. Lalo na po sa yung tulog. Yun ang napaka-importante sa lahat kasi pagka lagi kang walang tulog, talagang babagsak ang dugo mo eh. Babagsak ang hemoglobin mo. Nandun yung hindi mo namamalayan, bigla ka na lang ewan ko kung paano mangyayari doon. Kasi nararanasan ko yan eh. Kala ko magkukulaps ako kung minsan eh, pagka wala akong tulog. Pero salamat sa Panginoon kasi nandun pa rin yung biyaya niya, hindi pa rin na nagbabago. Talagang binibigyan pa rin ako ng kalakasan. So salamat sa Panginoon, papuri sa Kanya. Good evening po. Kahapon, meron kaming lunch meeting nung buyer representative at saka yung kami, tsaka yung kasama niya. So 5 kami. Tapos bago kami sa Shakey's, sabi ko bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Pwede ba ako mag-pray? Sabi ko sa kanila. So nag-pray po kami. Tapos nung after mag-pray namin, sabi yung nanay ng pinagsanlaan, sabi niya, si Sister Coral, alam mo, lagi yung nagsasend sa akin ng verses sa Bible. Sabi naman nung nung kasama nung representative ng buyer naman, ay, gusto ko rin yan, may anong Bible verse? Sabi niyang ganun. Nung pauwi na ako, nag-text siya sa akin, Sister, ano ba yung Bible verse na sinisend mo? Send mo nga ako dyan. Sabi niyang ganun. Uhaw na uhaw ako sa salita ng Diyos. Sinamantala ko na. Sabi ko, Sister, may time ka ba? Mag-usap tayo na mga 5 to 10 minutes lang. Sabi ko sa kanya, tinawagan ko siya. Shineran ko siya ng gospel, ng salvation, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, alam mo, nagsisimba ako sa Catholic eh, sabi niya. Pero, parang may kulang. Wala yung happiness. Wala yung peace of mind. Sabi ko, kung gusto mo magkaroon kayo ng happiness, peace of mind, patience, lahat na yan, kung magkakaroon ka ng personal relationship sa Christ. Sabi ko, hindi yung religion makakapagligtas sa iyo, kundi yung salvation na tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. At saka, unang ko sa kanya, Sister, inaamin mo bang makasalanan ka? Oo naman, kaya nga napa ako si Kristo sa krus dahil sa kasalanan. Yan, sabi ko sa kanya. Lahat, nakita ko na yung hint na kinakalang ma-sharean siya. So, tumanggap siya kahapon, nag-share kami. Habang nagpe-pray kami, naiyak siya. Pasensya ka na, na-emotion ako. Sabi ko, ngayon, tinanggap mo si Christ sa puso mo. Buti na lang may dala ko palaging 4K. Yun ang sinabi ko sa kanya at ini-explain ko sa kanya yung mga verses na nakalagay doon. Kaya sabi ko, parang mahada ang dating namin noon. Sabi ko, sige kako, naiintindihan mo ba? Sabi niya, opo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, one time, invite kita sa church. Kaso ang problema niya, nakatira siya sa Wood Hills. Nahihirapan siya sa edad niyang 70 para mag-commute. Sabi niya, paano kaya ako Sabi ko, pag-pray natin kung paano ka makaka-attend sa church namin. Sabi kong gano'n. Yun. Tapos, ang isa pang kahapon din, naging maganda na po yung usapan namin ng transaction.
Tinawagan ko po yung taga-Japan. Hanggang sa sinabi niya, Tita Kors, pwede ba sa'yo na lahat yung mga gamit ko sa bahay? Teka, anong gamit? Sabi ko pa nga ganun. Sinin sa akin. Pasensya na po, Mahada. Pinost ko po yung mga furniture na pinamimigay niya. Sabi ko, sige, i-donate. Binigay mo sa akin, i-donate ko na lang sa church at sa Mahada kung gusto nila. Pero yung mga anak ko at yung asawa ko ayaw tanggapin. Sana natin isasaksak ang litang bahay natin, masikip na. Sabi ko, Lord, saan ko ba dadalhin tong gamit? Unang-una magiging problema ko, truck. Kasi pinakita ang lalaki ng mga gamit. Pangalawa, syempre pag nanghiram ka ng truck, babayaran mo yung gasolina at saka yung maghahakot. So, hindi naman porke inoffer niya sa akin, i-grab ko na. Pinag-pray ko pa rin, Lord, dapat ko bang kuhanin yung gamit niya? Baka may in-offer niya lang sa akin para mawala yung problema niya. Sabi ng asawa ko, sabi niya, parang kahit yung ganyang gamit natin, gusto ko pa rin nandiyan kasi tayo ang nagsimula. Ayoko yung nanggaling na sa ibang tao yung gamit natin. Sabi niya ganun. O sige, kung sino na lang ang may gusto siya ang sabi niya, kung sino may gustong kumuha, siya ang mag-e-effort na kunin yun. Una-una, wala akong sasakyan. Wala akong gasolina para kuhanin o tao. Kasi mukhang mabibigat yung mga silya. Para mga muebles? Oo, mga ganun. Ultimo cabinet, pati kama, lahat ibibigay sa akin. Sabi ko, saan ko na may sasaksak yung mga yun? Kaya nga sabi ko, kung sino may gusto, kausapin lang ako, sasamahan ko doon, hindi naman makikita. At saka sinabi ko sa kanya, kung talagang nagtitiwala ka sa akin, bigyan mo ko ng authorization. Baka pag kinuha ko yan, baka sinabi, ninakaw ko yung gamit mo. Bigyan mo ako ng kasulatan. Kasi baka mamaya sitahin ako ng mga kapatid mo. O bakit kinukuha mo yung gamit namin? Na wala kang binibigay sa akin authorization. Diba? So, I keep on praying, Lord, dapat ko bang kuhanin yung gamit na binibigay sa akin o hindi? So, ang ko lang po, keep on praying for me na magkaroon ng smooth transaction. It's God's will kung ibibigay niya sa atin yon. Walang imposible sa Panginoon. Kahit na napakahirap, sabi ko, Lord, kumbaga parang balon yung problema ng property niya. Madaming mga loopholes na magiging problema. Sabi ng anak ko, Mama, wag mong kunin yung problema niya, baka ipapasa lang sa'yo. Kung hindi mo kaya, wag mong i-push through. Pag-pray mo pa rin, baka may purpose dyan. Pero sabi nga ng asawa ko, hinay-hinay ka lang. Hindi porke lahat ang nagtatanong sa iyong ibenta ay kukuhanin mo. That's it. Magandang gabi po sa bawat isa. Hindi na po yata ako titigil sa harapan ninyo dito sa pulpito. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung kalakasan pong ipinagkakaloob niya sa akin sa araw-araw at yung provision po sa financial. Nung isang araw po kasi, di po ba, alam niyo naman sa barangay, problemado lagi sa financial. So, hindi pa po dumarating yung aming sahod. Pinag-pray ko po yun. Sabi ko, Lord, wala na akong pambili ng gamot. Sana po dumating na yung sweldo namin. So, kaninang umaga po, nabasa ko sa GC ng barangay na you can get na your salary. So, papuri po at pasalamat sa Panginoon. So, answered prayer po yung aking pagdarasal. So, at saka, salamat po sa inyo mga kapatid nung last Wednesday. Hiniling ko rin po sa inyo na ipag-pray si Joyce. Kasi nga po yung kanyang pinagdadaanan. So, yun po, nakaraos naman po yung anak ko sa kanyang colonoscopy. So, nakita po doon yung namamaga po yung kanyang, anong tawag doon? Ano yun? Nakalimutan ko.
Ay, ano po, basta yun po, nakaraos po siya sa colonoscopy and then okay naman po, namamaga lang yung kanyang awi, ano nga ba yun? Sorry. Sorry po. Yun po, ngayon po, may gamot na po siya, so sana po makuha sa gamot. Pag-pray pa rin po natin si Joyce, mga kapatid. Salamat po sa prayer ninyo dahil unti-unti na pong nasasagot ng Panginoon lahat ng aming mga dalangin. So, salamat pong marami sa inyong lahat. Papuri sa Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Wow. Buti nandito pa tayo kasi kagahapon daw may blood moon eh. Baka daw yun na yung the end of the world. Pero tayo po naniniwala na sa sinasabi po, yun po yung prophecy yun sa ano po, sa tribulation period po yun, hindi pa sa atin. Nung nakaraan pong Wednesday, napag-aralan po natin about eternal security, yung everlasting life, everlasting consolation. Ngayon naman po, tatalakayin natin the knowledge of one of eternal security in Christ. Sige, tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Naway patuloy kami turuan sa gabing ito at tunay nga po na sa pamamagitan po ng gabay ng Banal na Espiritu, mapaunawaan namin ang inyong salita, naway mapag-aralan po namin, Panginoon. Ang katotohanan na kami po ay may security sa inyo, Panginoon. Hindi lang basta security, kundi ito'y eternal, Panginoon. Nadalain ko po, naway gabay niyo po kami at kami matuto po sa lahat po ng inyong mga salita, Panginoon. Ito po ang sinasamod dinadalangin sa dakilang pangalan po ni Jesus. Amen. Yung nga po, sinasabi po, eternal security. Kasi nga po, kapag tayo tinatanong, ano bang kasiguruhan? Nandiyan ka sa LABC, ano bang pinangahawakan mo? Ano ba pwede mo mai-share sa akin na katunayan talagang ikaw ay nasa? Sabi nga dito, ang ginawa niyang halimbawa, yung helmet of our salvation. Di ba pagka sa giyera, yan ang pinaka-security ng mga sundalo, yung helmet eh. Para hindi ka mabaril, hindi ka maano. Miski sa construction, obligado maglagay ka ng helmet. Lalo pag may mga ginagawa, mga bagay na ano. Tayo naman po, bilang binigyan tayo ng helmet ng Panginoon. Laban sa mga doubt ng mga devil. Kaya nga sabi dito, ito ay isang kasiguruhan na isang taong tunay na tumanggap sa Panginoon na siya ay mayroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang kanyang kaligtasan ay hindi mawawala kahit siya ay makagawa ng kasalanan o pagkakamali, ngunit ito ay hindi nagiging lisensya upang siya ay paulit-ulit na magkasala. Sapagkat ang tunay na ligtas, ang tunay na nakakilala sa Panginoon, hindi siya mag-enjoy sa kasalanan, sa paggawa. Sa halip, buong puso siya humihingi ng tawad sa Panginoon
kung siya ay nagkasal. Lagi kagad, pag may pagkakamali, lapit ka kagad sa big boss, lapit ka sa nagbibigay sa'yo ng security. Lapit ka kagad. Kaya nga sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 8, ito po yung ating paninindigan. For now we live, stand fast in the Lord. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. May tanong po dito does the promise of eternal security means anyone who professes Christ has eternal life? Yan po. Ang sabi ho dito, hindi po lahat na nagsasabi. The promise of eternal security is only to those who have been saved, Nakatanggap. Not for mere professor. Ibig sabihin, naiiya lang sa'yo, kaya pinagbigyan ka. Salvation changes a person's life. Ito po ay nagbabago sa ating buhay. Una sa ating isipan at yung ating buhay. Ito ay para lang sa mga taong buong puso na tunay na tumanggap sa Panginoon, Jesucristo, bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Yung taong si Kristo ang nakaupo sa trono ng kanyang puso. Ibig sabihin, ang kanyang buhay nakasentro na sa Panginoon. Hindi niya na talagang magtatanong pa kung kahit kanino dahil sa Panginoon siya. Letter A, sabi nga dito, salvation demands repentance. Importante po yan. At ito po yung halimbawa ng repentance na sinasabi ng Biblia. Sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9 and 10, for they themselves show us what manner of entering in we had unto you, how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which deliver us from wrath to come. Ito po, binibigyan niyang halimbawa. Ang repentance po, ayan, ganyan. Tatalikod. Meron kang tinatalikuran at meron kang hinaharap. Hindi pwedeng pa diretso ikot Dapat dito, nakaharap. Yan, dito. Niwanan mo yung gawang masama, yung mga kasalanan ng mga at hinarap mo ang Panginoon. Yun po ang isang uri ng repentance na sinasabi ng Biblia. God requires repentance for salvation. Repentance means a dramatic change of mind, resulting in a change of life. It means to surrender to God. The person has never been saved. Yung tao na hindi sinusuko, yung uri ng kanyang pamumuhay sa Panginoon, hindi po talaga nakaano yan. Yan po ay nakadinig lang sa tenga, na ano lang sa bibig, sinabi lang niya, pero walang nilalaman ng kanyang puso. Ang tunay nga po, sabi nga ho dito, the believer at Thessalonians exemplify biblical repentance. Pinakita ho nila, turn to God from idols to serve the living God. Kailangan po na ang repentance, may pagbabago ng isip. Unang-una po yan, babaguhin po ang ating pananaw. Dati kang Katoliko, dati kang religyoso, ngayon meron ka ng relasyon sa Panginoon. Babaguhin lahat ng Diyos. Kung ano man ang nilalaman ng puso mo, babaguhin niya. Sabi niya, I will give you a new heart. Kaya nga sabi ho dito, sa pagbabago ng ating buhay, direksyon ng buhay, ang isang tao ay nagkakaroon ng 180 degree. Yung kanina na may tinatalikuran, may inaharap. Nagsuko ng kanyang buhay kay Kristo at ang kanyang ginagawa ay gagawin na nakalulugod sa Panginoon. Unang-una po, ang binibigyan natin ng kaluguran, una ang Panginoon. Yan. Sabi nga dito, ang isang tao nagsasabi na siya ay ligtas, ngunit walang transformation o pagbabago sa kanyang buhay, masasabi natin, baka hindi pa talaga siya naligtas. Kasi nga po, nakasimba lang siya ng isang linggo, nakapakinig siya ng konti. Sabi niya, gagayahin ko yung kapitbahay kasi masipag maskimbe. Hindi ko ganun Kailangan talaga meron change of life, change of mind. Kaya nga sinasabi din po, salvation requires the new birth. Ito po yung pagkakaiba nung basta nagpo-profess lang. Ito, merong spiritual birth na nangyayari. Parang ito yung kay Haring Nicodemus tinatanong niya, paano ba ipapanganak na muli? Ako ba ipapasok ulit sa sinapupunan ng aking ina at ipapanganak? Hindi po Ang new birth po, yung spiritual birth. Kung paano kayo pinanganak, physically, dapat magkaroon ka din, maranasan mo, yung spiritual birth. Bawat isa sa atin, alam natin kung kailan, kung paano, at anong bersikulo, at anong salita ng Diyos, ang nadinig mo, at ikinilos sa puso mo, para tanggapin ng Panginoon sa puso mo. Bawat sa atin, may kanya-kanya experience, hindi lang natin alam. Pero ikaw nang higit nakakaalam,
kung nakilala mo talaga ang Panginoon sa buhay mo. Ikaw mismo. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, nasa Panginoon ho, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ito po, malimit po, minimemorize itong verse na to. Pero, napansin nyo ba yung importansya na be in Christ? Hindi po sa labas, hindi po sa ano. Be in Christ. Ibig sabihin, nasa Panginoon ka. Ikaw ay bago ng nilalang. Bago ka na. Sabi nga dito, ang luma, pass away na yan. Behold, all things are become new. Kaya pinaka-importante po talaga na may makikita pagbabago sa ating buhay. Yung tunay na nakakilala sa Panginoon. Kaya nga po, salvation requires new birth. The new birth changes a man's life. Pagka tunay ka na sa Panginoon, may makikita ng pagbabago. Katulad na kila Pablo, dati siyang persecutor, dati siyang mamamatay tao sa mga Kristiyano, pero nung siya tinawag ng Diyos bilang mangangaral at apostol ng mga Hentil, nagkaroon ng malaking pagbabago po. Kaya nga sabi ho dito, Jesus said, ye must be born again. Sinasabi po ito sa lahat ng mga tao, kinakailangan mo ipanganak na muli. The new birth is a great miracle that God does to and for the believers. It's dramatic transformation. Yan po, unang-unang milagro na nangyari sa buhay po natin. Nung makilala natin, Panginoon, yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Na dati hindi natin alam. Parang yung bulag. Nung sinasabi sa kanya, paano ka nakakita? Basta alam ko, nung ako'y pinanak, ako'y bulag. Pero ngayon, ako'y nakakakita na. Ganon din ang nangyayari sa atin. Yung miracle ng buhay natin. Kaya bawat sa atin, may kanya-kanya experience. Paano manamit, paano kung nakilala ang Panginoon. At alam mo kung kailan ka na-save o kailan ka talaga tunay na nakakilala sa Diyos. Kaya, salvation requires new birth. Sabi rin po dito, those who continue to live as they lived before, they profess Christ, but have never been born again. Naniniwala sila, nagpo-profess, pero hindi sila nakaranas ng pangalawang kapanganakan. Nandito lang ang kanilang salvation, nasa utak pa lang. Kaya nga sabi ng iba, sabi nga sa Senado, yung imagine, ba yan? Imagine. Nandito lang, nai-imagine lang nila yung salvation. Pero, hindi nila nararanasan. Pero yung tunay na nakakilala sa Diyos, naranasan nila ang pangalawang kapanganakan. Ang sabi nga po, ang born again ay muling kapanganakan ng isang tao. Kailangan upang siya maligtas, ito ang tinatawag na spiritual birth. Na naranasan ng isang taong tumanggap sa Panginoon, kaya nga kung nagsasabi ang isang tao na siya ay ligtas, ngunit hindi nakikita sa kanyang buhay, at patuloy sa ginagawa ang mga bagay na di nakakalugod sa Panginoon, masasabi natin siguro, ito na hindi tunay ang kanyang ginagawang pagtanggap sa Panginoon. Kaya magiging conflict Kaya dapat ito talaga, may makikita sa atin nakakaiba sa Panginoon. Pagdating sa Panginoon, kaya kinakailangan po natin talagang pag-ibayuhin, makikita sa atin, kaya nga sabi tayo maging ilaw at asin. Yung ating testimony, magre-reflect ko yan lahat sa Panginoon. Kasi tayong lahat po, pag-aari ng Panginoon. Hindi na tayo sa ating sarili. Kalimutan mo na kung sino ka o ano ka. Sa tuwing tayo gagaw-tikil sa Panginoon, basta ikaw anak ng Diyos, ikaw ay isang manggagawa ng Panginoon, ipinadala sa lugar nun para magdala ng mabuting balita. Yun po ating pinaka-number 1 gagawin natin. Mag-share, magbahagi tayo. Kaya sabi nga po, salvation requires new birth. Tandaan niyo po, tanong nyo, tumanggap sabi, nakilala, oo, kilala ko siya. Narasan mo pangalawang kapanganakan. Ano ba yun? Ayun, huli mo na kagad, di ba? Kaya tatanungin mo. Kasi pag tinabi mo, kilala mo ba? Oo, kilala ko naman. Si Kristo nga Tuwing December, pinapanganak. Pag Holy Week, papatayin. O pagdating ikatlong araw, mabubuhay maguli. Kaya alam mo talagang, yung ibang relationship, wala talaga. Kasi hanggang doon lang. Kasi nga yung tinutulo ng tradisyon. Kaya kinakailangan po talaga, tanungin nyo, ikaw ba'y nakaranas ng pangalawang kapanganakan, yung pangalawang birthday mo? Ano ba yun? Ano ba yung new birth na yan? Baka naman yung bagong tableta sa tayo. Ano? Kaya tatanungin niyo po yung kinakausap nyo. Tanungin nyo, usisain nyo. Talagang, alamin nyo kung talagang siya may kapareho ng espiritu mo na nasa loob ng katawan mo. Kaya kinakailangan po, tanungin niyo po, salvation requires the new birth. Pangatlo po, save people
Ito po, pinaka-importante ito. Save people, hear Christ's voice. Yan. Tatanong, matidinig ko ba tayo? Oo naman. Basta binubuksan mo ang Biblia, kinakausap ka ng Panginoon. Habang binabasa mo sa devotion ka, kinakausap ka ng Diyos at marami siyang gusto iparating sa iyo. Sabi nga po sa John 10, verse 27, ito po, my sheep hear my voice, yan. And I knew them, and they follow me. Tandaan niyo po yung word na, my sheep hear my voice, and I knew them. Kilala ka ng Diyos, at ano pa? They follow me. Sumusunod. Kaya tandaan po natin, ang isang tunay na nakakilala sa Panginoon, walang gagawin yan kundi sumunod sa Panginoon. Dahil yan ang kalooban ng sa ating Diyos. Tayo sumunod sa Kanya. Kasi pag parang pumapalag-palag ka, baka hindi ka tupa, baka ikaw kambing. Tigas ang ulo, kambing. 28 po, ang sabi ho dito. Ito yung pangako ng Diyos. And I give unto them eternal life. Nung ikaw maligtas, nakakilala sa Diyos, binigyan ka ng eternal life. Taglay mo na yan. And they shall not perish. Ito po yung pangako, protection. And they shall never perish. Shall never perish. Hindi sila hindi sila mapapahamak. Neither shall any man pluck them out of nasa kamay ka ng Panginoon. Kaya ano man ang nangyari, tagagulo na, dinig natin, okay yan. Mag-pray ka lang. Alam natin, nasa kamay tayo ng Diyos eh. Magkagulo man sila doon, alam ng Panginoon ang gagawin para sa atin. Kaya yun ang ating eternal security. Hawak tayo ng Panginoon. 29, sabi ito pa, meron pa. Dinagdag pa niya yung Ama. My Father, which gave them, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Tingnan mo nga. Kumbaga sa basketball pag dalawang kamay hawak sa bola, maagawang ba yan? Hindi yung maagawan yan. Masasaktan ka bago makuha yung bola. Kaya pag ang hawak ka ng Diyos anak, hawak ka ng Diyos Ama, hindi ka. Kaya imposible Yung sinasabi ng iba na ginagawang doktrina yung once saved, always. Hindi dapat yun Once saved, forever saved. Dapat ganun. Hindi always saved. Forever saved. Kasi ito nga po, meron tayo eternal security. Yun ang ating pinangahawakan. Tandaan niyo po, yan po'y daya ng kaawayan. Alam niyo si Satan maraming mga devices. Diba? Pagka ikaw mahilig ka magbubukas sa mga Facebook, mga yan, guguluhin lang utak mo niyan. Buksan mo Bible. Huwag niyo puro lagi sa Facebook tayo. Mahirap yun Kasi wala guguluhin lang utak mo niyan. Kaya nga sabi niyo dito, in this passage, Jesus gave the definition of a true believer who has eternal life. Binigyan na talaga, ang tunay na mananampalataya, may buhay na walang hanggan, ipinanganak na spiritual, at ito'y mayroong pangako ng Diyos na taglay. Kaya nga sabi, Jesus, sheep, hear my voice, sabi nga doon. Meaning, they respond to His word. Nagre-responde tayo. Pag ang Diyos may sinasabi sa atin, gawin mo ang kalooban ng bag, susunod tayo. Kasi yung kanyang mga apostol, matanong Katulad ni Felipe. Sabi ni Philip, Panginoon, pakita mo sa amin ng Ama. Sapat na sa amin lahat. Sabi ng Panginoon, ano ba naman yan? Ang tagal nyo na akong kasama. Hindi ba na kasama nyo ako, kasama kong Ama. Ang Ama'y nasa akin. At nagsasalita sa inyo ay yung Ama. Kaya yung mga apostol noon, hindi ko alam kung talagang may mga hindi na maintindihan. At sabi nga dito, the promise of verse 20-29 cannot be separated for the evidence of verse 27. Tandaan po natin, Kaya yung tatlong verse na lagi magkakasama yan. At yan nagbibigay sa atin ng kalakasan sa tuwing tayo gumagawa sa piling ng Panginoon. Sabi nga dito, ang tunay na ligtas, nakikinig sa mga pinag-uutos ng Panginoon at kilala siya ng Diyos at siya'y sumusunod sa Kanya dahil kilala siya ng Diyos. Pinoprotektahan siya ng Diyos laban sa mga kaaway at sinabi ng Panginoon na hindi siya maaagaw ng kahit na sino sa kamay ng Diyos. Yun po isang mga promises ng Panginoon. Kaya taglay po natin yung eternal security. Tandaan niyo po, miski anong gawin mong pabali-baliktad sa buhay mo, tandaan mo, yung naibigay ng sa Diyos, taglay mo na yan. Lost mo na yan. Pag pinabayaan mo yung regalo ng Panginoon, sige, maaga kang rapture, maaga ka makakauwi, maaga ka, early departure ka pag ikaw hindi nagpap. Kaya wala tayong gagawin. Sabi nga, ang pinaka-obligasyon na sumunod, tumupad, at gawin ng kanyang kalooban.
Letter D po, sabi dito, saving faith always produce holy work. Tandaan niyo po, ang tunay na na may pananampalataya, yung kanyang mga gawa, ay nagkakaroon ng holy work. Ibig sabihin po, napakahalaga at banal na gawain pagdating mo sa Panginoon. Sinasabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ito po, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo po, tandaan niyo po, yung ating kaligtasan, hindi po natin pinagpaguran niya. May namatay para sa atin. May tumubos sa atin. May dugon dumanak para sa atin. Wala tayong katiting. Wala tayong dahil ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Ang sabi nga sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Kaya po, dinagdag po yung verse 9. Kaya, ma-important, talagang tayo, saved by grace through faith. Naligtas po tayo sa pamagitan ng pananampalataya binigay ng Diyos sa atin at ito hindi sa ating sarili. Tandaan niyo po, dati po wala ho tayong kahit anong uring pananampalataya. Binigyan lang tayo ng Diyos, binigyan. Noong tinanggap natin ang Panginoon na talagang true faith, doon na talaga tayo nabuksan ng ating isipan tungkol sa mga bagay sa Panginoon. At ito ay regalo. Tandaan niyo po, regalo. Di ba pag regalo, wala kang gastos dyan. Umbaga sa pag-Christmas, di ba, ibinibigay lang yan. Regalo talaga. Kaya po, pag yan ay pinagpaguran mo, hindi na regalo yan. Compensation yan. Ibig sabihin may bayad yan dahil may ginawa ka. Kaya to talaga i-emphasize natin na yung ating saving faith always produce holy work. Tandaan niyo po, yung ating ginagawa, lalo tigit, pag ito para sa Panginoon, tandaan niyo po, pagpapalain ng Diyos yan. May mga bagay na talagang merong ipinagagawa sa atin. Kaya nga po sabi dito, this passage describe the proper relationship between faith and work. Ito po, malimit po pinagtatalunan. Ang sabi nga po, bakit pwede? Sabi ni James, pagka pananampalataya pa. Ibig sabihin ng patay, hindi kumikilos. Hindi ibig sabihin patay, walang relationship. Hindi po. Pag sinasabi po patay, walang pagkilos, nakahiga lang yan. May mga kandilang katabi, yun lang. Yun ang patay. Pero pag yung pananampalataya, may pagkilos. Ibig sabihin po, gumagawa. Sabi nga po dito, it is faith that save and works follow as the result. May kasunod po yun. The works in the Christian life are God's work in the believer. Thus, there is no glory for man. Kaya lahat ng glorification, lahat sa Panginoon lahat yan. Itong aking ginagawang ito, hindi ho sa atin ang balik ng Salamat. Alam mo, may nagpipray. Salamat. Ginamit si pastor, ginamit si kapatid. Pero una sa lahat, salamat sa Diyos at ginagamit ng mga taong ito para matulungan tayo sa ating dinudulog sa Panginoon. Kaya kinakailan po talaga true channel lang. Una sa Diyos, pangalaw sa kapatiran, at sa mga kapatid sa Panginoon. Kaya kailangan yung ganun. Kaya nga po sabi dito, tayo ay naligtas dahil sa biyaya lang naman sa Panginoon at hindi pinagtarabahuhan natin to sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Talaga ito yung regalo. To mix word together with faith is a false gospel. Tandaan niyo po, hindi pwede magkahalo na magkakaroon ka na. Kasi nga sabi, hindi, lagi naman ako sisimig, kaya save ako. Hindi. Hindi yung pagsimba mo ang nagligtas sa'yo. Ang nagligtas sa'yo, yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung 24/7 ka sa simbahan, save ka na. Hindi po ganun. False gospel yun. Mali po yun. Kaya po sabi dito, nung tayo naligtas, nagsimula tayong gumawa ng mabuti upang malugod natin ang Panginoon at para ipakita sa mga tao na tayo ay bagong nilalang, na may Kristo na tayo sa ating puso. Kaya po tayo kumikilos ng, ibig sabihin po, kakaibang kilos. Hindi yung dating naging routine mo, ganyan. Hindi po, meron ng kakaiba. Halimbawa, yung kakaiba doon sumasama ka na sa gawain, nagsishare ka ng gospel, tumutulong ka sa lahat ng mga gawain ng iglesia, mga ganun ba? Yung bang nung araw na hindi mo naman ginagawa, ngayon ginagawa mo na. Dahil ikaw ay isang bagong nilalang at meron ka ng Kristo sa puso at may Espiritong gumagabay sa'yo sa mga bagay na dapat mong gawin. Yun ang nangyayari po sa taong talagang tunay na nakakilala sa Panginoon. But it is also true that holy works always follow saving faith in Rome. Sabi nga sa 1:16. Ito po, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe,
to the Jew first and also to the Greek. Dito po, nagpapakita lang po na talagang pagkatapos ng pananampalataya, may kasunod na pagkilos yun. Meron pong holy work, na yung holy work nila ay ang Panginoon Kristo. Yung kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya po may mga pagkakataon, may mga tao nagturo, shortcut nabuhay, namatay, nabuhay na maguli, nawala na yung libing. Sabi ko talagang si Satan magaling binabawasan yung sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Biblia. Kaya maging maingat po tayo doon. Kaya baka tayo mailigaw. Paro kami ito Hindi, kulang. Walang libing Dapat may namatay, nilibing, at nabuhay na magulit. Tandaan niyo po, tatlo yan. Hindi pwedeng dalawa. Kasi ganoon talaga ang kaaway. Talagang guguluhin ka, masipag mo. Lalok-lokokin ko yung alam mo. Sabi rin po sa James, ito po sabi dito, describe the Christian life from man's perspective. Ito po yun. Sabi din po, ito lilawin po natin. Sa James chapter 2, ito po yung sasabi ko Verse 14, if a man say he has faith and does not have anything in his life to back it up, he does not have saving faith. Yun po. Tinatanong po Sige nga, save ka ba talaga? Makita ko ano ba ang binubuhay mo yan? Ano ba ang ginagawa mo yan? Ano ba ang nasa... Kaya nga sabi dito sa verse 14 what do it profit, my brethren, though a man say he had faith and have not work? Can faith save him? Yan ang mga tanong di ba? May ililigtas pa ng pananampalataya. Kaya nga sabi sa verse 15, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, ito po, ito yung application ng holy work na dapat ginagawa natin. Sa verse 16, and one of you say unto them, depart in peace, and be warm, and be filled, notwithstanding, he give them not. Wala kayo binigay. Sinabihan mo na, sige, yumaon ka na. At mainitan ka at magkaroon ka. Pero wala kayo binigay Things which are needful to the body, what do it profit? Ano masasabi mo doon? Sinabihan mo lang, sige, pagpe-pray kita. Wala ka man, hindi mo binigyan sa Skyflix, so paano hinayaan mo lang lumayas sa gano'n. Kaya, sabi, even so faith, it hath not worked, is dead being alone. Kaya makikita po natin talaga, yung ating kaligtasan, may bunga po yan Nagbubunga ng mabuting gawa sa ating kapwa. Kaya kinakailangan po makita sa buhay natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo ba bilang ambassador, representative ng Panginoon, makita po sa atin na kinakailangan po yung pag-ibig na may paggawa, may pagkilos. May konting abot, mga ganun ba? Hindi pwedeng, sige see you, ganun, hindi pwedeng ganun. Kinakailangan po, maranasan talaga na yung pagbibigay, yan po, kasi yung pag-ibig number 1 po yung kailangan po natin. Kaya nga po sabi ho dito, kaya nga kung tayo ay tunay na ligtas, walang ginagawa para sa Panginoon at mga kabutihan para sa ating walang kwenta. Sabi nga dito, patay. Ibig sabihin, walang makitang testimony na talaga may pagkilos. Kaya nga sinasabi rin po, the Bible says, true believers keep God's commandment and purify themselves. Ito po, importante po ito. Na tayo, bilang mananampalataya, na ibigay natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, spiritual birth. Pero tayo, bilang mananampalataya, tayo na po gagawa noon. Iiwas tayo, kaya ang sabi, huwag kayong minom ng mga alak na mga inumin. Pinag-iiwas ka na ng Diyos. Ikaw na, kasi ayaw naman Diyos maging robot ka hindi lahat. Kaya nga, ito sa purification, kinakailangan, meron tayong susundin talaga, Word of God. Ang sabi nga sa 1 John 2:4, he that saith, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar, and truth is not in him. Kung sinasabi mong, ikaw ay sa Panginoon, at hindi mo sinusunod ang kanyang commandment, ang sabi ng Bible, sinungaling ka, at ang katotohanan, wala sa iyo. Kaya ang tunay kang kumikilala sa Panginoon, sumusunod ka, tumutupad. May mga pagkakataon po, ganun Meron po mananampalataya, marami siyang inaangkin sa buhay niya. Marami siyang inaano na hindi naman niya ginagawa talaga. Kaya nga sabi, hindi ka basta readers lang, kailangan doer of the word. Sabi din po sa 1 John chapter 3, verse 2 and 3, God's word say that those who have eternal life are those who purify.
Sabi, purify, tandaan niyo po, purify themselves. Talagang tayo mismo. Tayo na yun kasi naibigay na nga ang salvation, naibigay na yung second birth, naibigay na yung holy work, nandiyan ang commandment. Kaya, ang trabaho po natin, maging maingat tayo. Maging maingat tayo. Sabi nga dito, Beloved, sabi dito verse 2, now are we the sons of God? It do not yet appear what we shall be. Hindi pa natin alam. But we know that when He shall appear, ang Panginoon, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sa verse 3, and every man that hath this hope in Him, sabi ho dito, purified himself even as He is pure. Kaya tayo na po yun. May part ho tayo doon kailangan. Bilang anak ng Diyos, maging maingat po tayo. Ang sinasabing purified, yun pong ating testimony. Napakalaking impact po. Pag sinasabi ng kapitbahay mo, ng kaiba, dati mong kaaway, kilala ko siguro, hindi naman dating ganun niya, pero bakit ngayon? Parang lagi may dalang Bible, papunta ng simbahan, papunta ng prayer meeting. Ibig sabihin, may nakakakita sa'yo at nakikita yung kakaiba na hindi ikaw. Hindi na ikaw yun, ibang tao na. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin, mapapatunayan talaga natin kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay natin talaga. Sabi ho dito, ito po yung promise eh. The promise of verse 2 can't be separated from the evidence of verse 3. Kung tayo iligtas at minamahal natin ng Diyos, sumunod tayo sa Kanyang utos. Ang sabi ho dito, na may takot tayong gumawa ng kasalanan, may takot tayong dumihan ang ating katawan at pinupuno natin ng ating isip, ng puso at ng Kanyang salita upang tayo maging righteous all the time at maging kawangis niya sa puso at isipan. Yun po kinakailangan natin gawin. Na tayo talagang ipakita natin sa atin, di ba? Sa mga hindi mananampay, kung ano na naging buhay natin. Ito nga po sinabi, yung ating katawan, yung ating, diba, yung ating isip. Kaya nga, winawarningan din tayo ng Bible. The Bible warns those people who profess Christ but do not obey Him, they are the false professor. Yun po yung mga palso na mga tumugap sa Panginoon. Ang sabi nga dito sa Titus 1:16, they profess that they know God, but in work they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good works reprobate. Talagang karumal-dumal, sabi nga reprobate. If a person claims to have Christ, but his life does not reflect this, he is deceived. Nadaya na to. Wala na pagka. Nadaya na eh. Kaya ibig sabihin ko, talagang pagka hindi tama ang ating presentasyon sa Panginoon ng Kanyang Ebanghelyo, baka magkamali tayo ng ano. Kaya kailangan, lagi tayo nakabatay sa Word of God. A fruitless profession of faith cannot claim of God's promise of eternal security. Yung pong walang bunga, hindi niya masasabing, meron ako eternal security. Ano? Asan ang bunga? Asan yung mga pinagagawa mo? Ano ba nagiging bunga ng inyong pagkakilala sa Panginoon? Kaya nga rin po sabi, if an individual profess Christ, then turns away, this evidence that he never was saved. Totoo. Ebidensya nun, talagang wala, hindi siya nagpatuloy. Saka baka talagang hindi niya nakilala ang Panginoon. Ang sabi nga dito, mga halimbawa ng false professor or mga peking Kristiyano. Una po, yung mga tao, nagsasabing sila iligtas, ngunit hindi sumusunod sa Panginoon. Yan po, mga fake yan, fake news. Pangalawa po, walang transformation, walang pagbabago ng buhay. Tuloy-tuloy pa rin, manginginom pa rin, manunugal pa rin, babaero pa rin. Kaya nga sabi dito, pangatlo, walang bunga ng Espiritu, walang love, walang joy, walang peace. Kaya patuloy din, namumuhay sa kasalanan. Tuloy-tuloy lang. Ibig sabihin, hanggang dito lang, nadinig lang niya. Hindi makitaan ng spiritual discipline tulad ng pagbabasa ng Bible, pag-attend ng church, sa prayer meeting. Ibig sabihin, hindi siya makitaan ng ganong gawain. Saka pag-join sa mga fellowship, laging marami akong ginagawa ngayon. Ibig sabihin, nawala na siyang kaisipan sa mga bagay na spiritual. Pananamit, ito pa, number 1, decente at modest. Importante po yan. Yan po yung nakakatulong sa atin bilang mananampalataya. Pagiging maingat sa kanyang pananalita, yun po, hindi na tayo, umiiwas tayo makapagsalita ng masama dahil there is power in the word. Tandaan po natin,
sa maling salita mo, maring, di ba, maopinde, mali, di ba? Ang tagal mo nun. Alam ba, isang kapatid, ang tagal-tagal, taon na binilang, hindi nagsisimba. Nanumbalik, nakita mo. Iba sa lubong mo. Oh, kapatid, anong milagro? Nandito ka. Naku, sabi ko, kamali ata. Hindi pala dapat ganun. Dapat winel ka muna. Mabuti naman, salamat sa Diyos. Dininig yung aming panalangin na andito ka na uli. Ganun, talagang malaki. Kaya nga sabi, maging maingat tayo sa ating panalita. At pangatlo, panghuli, paglilingkod sa Panginoon. Importante po yan. Makakitaan tayo. Miski anong uri, financial, materially, spiritually, kinakailangan po nandiyan ka sa sekta ng sa paglilingkod. Nasa iyo na yun. Kung hindi ka kapatid, dagdagan mo yung panganin dyan, pamirienda. Kasi yan ang kaya ko pa magbigay. Di ba? Ganun. Ibig sabihin, may share. Sharing of a blessing talaga. Bilang pagwawakas po, ang mga taong tunay na tumanggap sa Panginoon, Jesucristo, una, may eternal security. At ito po yung mga taong tumanggap sa Panginoon. Una, nagkakaroon siya ng tunay na repentance, change of direction towards God. Diba? Nagkakaroon ng spiritual birth, born again, nabugar siya. Pangatlo, may transformation. Tandaan po natin, may transformation, may pagbabago. Tandaan niyo po, yung binabible study, tignan niyo, tignan mo, observe mo kung may pagbabago, kung may mga, di ba? Kaya kailangan ituturo niyo sa kanila, yung mga dapat nilang gawin. Nakikinig, sumusunod sa mga utos ng Diyos, gumagawa ng kabutihan sa kapwa, naglilingkod sa Diyos, pinipilit maging righteous at magkaroon ng Christ-like attitude, pinipilit maging holy and perfect in the sight of God. Nasa atin na po yun, yung purification, tayo na po gagawa noon. Binigyan na nga sa atin ng Diyos ng salita. Ang kailangan natin gagawin natin habang pinag-aaralan natin sa Word of God, sundin natin, tuparin natin. Ang nagsasabing siya ay ligtas, ngunit walang mabuting ginagawa, patuloy na mumuhay sa kasalanan, walang spiritual discipline, ay maring ligtas-ligtasan lamang at di magkakamit ng eternal security. Tandaan niyo po, ang tao pwede niyang dayain, pero unang-una sa lahat, hindi mo kayang dayain ng banal na espiritu. Hindi mo kayang dayain ang gawa ng Panginoon sa buhay. Kaya yun po yung ebidensya na tayo po may eternal security sa Panginoon. Kaya tayo magpatuloy lang po sa paglilingkod, sa pagtupad ng kanyang salita. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli mo kaming pinaalalahanan ng mga bagay na makitaan kami, Panginoon, ng bunga ng Espiritu, Panginoon. Bunga ng aming kaligtasan, na kami tunay na nakakilala sa inyo, kami po ay makitaan, Panginoon, na may pagbabago sa buhay po namin, at kami maninindigan, Panginoon, sa inyong salita at yung pangako sa amin, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na bawat salita mo na didinig dito sa pulpito sa aming napag-aaralan. Ito po inyong pinakaboses sa amin, ito po inyong salita, paalala na kami magpatuloy lamang sa paglilingkod at sa pagtupad ng inyong kalooban sa aming buhay. At salamat po, Panginoon, sa mga aral at turo na kayo po nagbibigay sa amin at kami patuloy na lumakad na ayon po sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami ngayong gabi na lahat po namin idudulog sa panalangin at kami po ay nagtitiwala, Panginoon, na ito po inyong tutuparin at magkakaroon kasagutan sa lahat namin ilalapit sa iyo. Maraming po salamat na kayo po ang tunay nagbibigay sa amin at naging isang malaking milagro sa buhay namin ang kaligtasan na inyo po binigay sa lahat. Maraming po salamat. Ito po ang aming sinasama at dinadalangin sa dakilang pangalan po ni Jesus. Amen.
Nanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa closing hymn. To God be the glory. Sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, so to every believer, the promise of God, the finest of wonder, who truly believe that moment from Jesus a pardon receive. The Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. He hath taught us great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But newer and higher and greater will be our wonder as we sing. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Tayo po'y magwakas sa panalangin. O dakilang Diyos, Ama namin sa langit, maraming salamat po sa inyo, Panginoon, at muli mo kaming pinalalahanan na amin pong bantayan ang aming salvation. At Panginoon, ito lamang ay magagawa namin kung kami po ay magtitiwala sa Panginoong Hesus. Kami po ay susunod sa Kanyang kalooban. Salamat po, Panginoon, at nawa, bigyan mo po kami ng kalakasan ng loob upang maibahagi namin ang kaligtasan ito upang ang mga tao ay makaranas din po ng pag-ibig ng Panginoon para sa kanila, Panginoon. At sa aming mga dinilangin, salamat po sa mga nasagot niyo na, Panginoon, at gayon din naman sa mga hindi pa nasasagot. Matuto po kaming mag-antay sapagkat iyon po ang nais mo at bibigay mo rin ito sa takdang panahon, Panginoon. Sa pansamantala naming paghihiwalay, samahan niyo po kami sa aming tahanan. Ihanda niyo kami sa araw ng bukas upang kami po ay makagawa ng kabutihan sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, at binabalik namin ang papurit pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi.